Hello po sa inyo. Ako ay fan ng channel na ito simula pa yata 2021, kung saan na-discover ko kayo dahil sa isang kaibigan. Narinig ko kasi na nanonood siya ng horror story sa YouTube at tinanong ko kung anong channel ito. After ko mag-subscribe ay na-addict na rin ako. Isa sa mga gusto kong gawin ay makapag-share din ng kwento dito para at least hindi lang ako listener. May ambag din ako kahit isang story lang. Lucas ang pangalan ko. Sabi ng mama ko galing daw sa Bible ang pangalan kong Lucas. Pinangalan niya raw ako dito kasi gusto niyang lumaki ako na relihiyoso. Kaso mukhang sablay yung pagpangalan sa akin ni mama. Naging pasaway akong bata at laging may trouble na napapasukan. Anyway, tungkol kay mama ang story ko na ito. Sobrang religious niya. Bata pa ako, naiinis na ako sa kanya kasi lahat na lang kailangan konektado sa Diyos. Dapat laging nagdadasal. Pagkagising sa umaga, habang nasa kainan, tapos bago matulog, magro-rosaryo muna kami. Nakakainis kasi yung paborito kong mga anime sa TV, kasabay nung pagro-rosaryo namin. Kung pwede nga lang na mas bilisan ko yung pagsasalita para mas mabilis akong matapos. Kaso nagagalit si mama. Respetuhin ko raw ang pagdarasal. Linggo-linggo kaming nagsisimba. Maliban doon kapag may okasyon, kunwari birthday ko o kaya graduation o kahit simpleng mataas na grades sa paaralan, ay kailangan daw nagpapasalamat kami sa Panginoon. Siyempre magsisimba rin kami niyan. Ang dami naming santo sa bahay. Sa lahat ng sulok meron kang makikita. Mas madami sa kwarto nila mama. Sa sobrang puno ng santo sa kwarto nila, yung maliliit na hindi na kasya nasa ilalim na ng kama nila. Ganun kami lumaki. Minsan nga nasasabihan si mama ng mga kachismisan niya sa labas na baka raw lumampas na siya sa langit dahil sa sobrang pagdarasal niya. Isang hapon kagagaling ko lang sa paaralan. Kami lang ni mama ang nasa bahay nung time na yon. Si papa nasa trabaho, habang yung iba kong kapatid ay hindi pa nakakauwi. May kumatok sa pinto. Pinagbuksan ko. Lalaki. Porma lang suot. Tapos ang linis ng pagkakahawi sa buhok. Parang dinilaan ng baka. Tinanong ko kung anong pakay niya. Sabi niya nagbebenta raw siya ng santo. Nung marinig yon ni mama, agad siyang tumakbo galing sa sofa, papunta sa pinto. Nag-usap sila. Ang tagal. Ang daming sinasabi nung lalaki. Kitang-kita ko na sobrang weird ni mama. Tulala lang siya habang nakatingin sa lalaki. Nung sabihin ng lalaki na 1,000 yung santo, pumayag agad si mama. Nilabas niya yung santo. Hindi ko makilala kung sino ba yung santo na yon. Ang liit. Hindi pang 1,000 ang presyo. Tumangu-tangu lang si mama. Bumunot ng wallet sa bulsa, tapos binigay sa lalaki. Nung makaalis yung lalaki, nakatulala pa rin si mama. Doon ako kinabahan. Kinakausap ko siya pero hindi sumasagot. Mga 15 minutos pa bago ko siya nakausap ng maayos. Ang sakit daw ng ulo niya. At saka ang natatandaan niya lang ay binebentahan siya ng santo. Hindi niya na alam kung ano pa yung sinabi ng lalaki at kung magkano. Nilagay ni mama sa sala yung santo. Sa lahat ng naging santo namin, dun lang ako natakot sa santo na yun. Nakakatakot talaga yung mga mata niya. Para kang sinusundan kapag naglalakad ka sa bahay. Kahit yung papa ko ay natakot din. Isang beses nga raw na brownout. Tulog na kaming lahat nang lumabas siya ng sala. Magsisindi sana ng sigarilyo sa labas nang makita niyang lumilingon sa kanya yung santo. Kumaripas daw siya ng takbo pabalik sa kwarto. Kalauna napapayag din namin si mama na itapon yung santo. Binasag muna ni papa bago nilagay sa basurahan. Tingin ko may kakaiba sa santong yon. Mas lalo na doon sa mismong tindero. Hindi ko na nga lang alam kung anong panghihipnotismo ang ginawa niya kay mama. Kwento ito ng dating tindero ng in-laws ko. Meron kasi silang lechon manok business.
Tapos syempre, kailangan nila ng mga tindero doon. Lalaki lang yung kinukuha nila kasi mabigat ang trabaho sa litsunan. Nagkaroon sila ng tindero na itago na lang natin sa pangalang Maeng. Nag-apply lang daw yun sa kanila dahil nakita yung hiring sign nila. Hindi naman na pinagtuunan ng pansin nila mama at papa ang tungkol kay Maeng dahil normal naman daw sa kanila ang mga ganoong nag-a-apply. Kumbaga pa-easy-easy na lang sila at hindi ganoon kahigpit. Tinanggap nila si Maeng. Bali ang trabaho sa litsunan ay simple lang. Tanggapin ang mga marinated na manok. Pre-cut na rin yun. Isang buo, half quarter, tsaka legs. Sila na yung bahalang magtuhog at maglitsyon. Noong mga unang linggo ni Maeng ay maayos naman daw siyang magtrabaho. Kaso habang tumatagal ay napapansin nila na lagi silang nasi-short sa benta. Kadalasan pa raw ay kulang ang benta para sa isang buong manok. Noon daw wala pa si Maeng ay nasi-short din naman ang benta pero hindi kasing laki ng nawawala kapag siya yung duty. Naghinala raw noon sina papa na nangungupit sa benta si Maeng. Kaso masyadong mabait yung in-laws ko. Hindi sila basta nagtatanggal ng tindero. Hindi rin nila kinumpronta si Maeng doon sa hinala nila. Instead ay nilipat nila siya ng trabaho. Mula sa litsunan ay dinala siya sa bahay. Isa na siya sa magkakatay at magmamarinate ng manok. Sa ganoong paraan daw ay walang mahahawakang pera si Maeng at hindi makakapangupit. Pumayag naman si Maeng. Walang tanong-tanong. Mabilis naman daw matuto. Marunong magkatay ng manok at magtimpla ng marinade. Akala nila mama at papa ay umokay na. Nawala ng pagkakashort na magaganap. Pero ganoon pa rin at mas malala. Araw-araw ay 150 na manok ang kinakatay nila noon dahil dalawa ang branch ng litsunan. Walang mintis yun, 150 a day. Pero nung nasa katayan na si Maeng ay nababawasan ng 2 o 3 ang manok. Hindi naman daw araw-araw pero minsan ay 2 beses sa isang linggo. Takang-taka sila kung bakit kahit saan dalhin si Maeng ay may discrepancy. Yung doon sa tindahan ay mauunawaan pa nila na nangungupit ng pera si Maeng. Pero yung sa katayan na mismo, wala namang pera doon. Instead ay manok talaga ang hawak. Papanong nangyari na mas malaki ang nawawala? Biro pa raw ni Papa noon, baka kinakain ni Maeng ang manok. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila makumpronta yung taong yun. Hanggang sa mismong yung asawa kong si Jeff na ang nakatuklas ng hiwagang ginagawa ni Maeng. Binantayan daw talaga niya isang araw. Hindi niya hinihiwalayan ng tingin si Maeng. Hanggang sa nagpaalam yun na magyoyosi lang. Pag alis ni Maeng sa katayan at kusina, ay pasimple na siyang sinundan ni Jeff. Nakita niyang nagpunta sa kabilang bakod si Maeng. Bakanting lote yun. At doon ay nakita niyang may binuksan si Maeng na isang garbage bag. Ang laman noon ay 2 buong hilaw na manok. Dressed na at lahat. Tapos ay walang ano-anong kinain yun ni Maeng. Para raw hayop kung kumain. Walang tapon kahit buto na. Lagatukan nga raw at parang nadudurog talaga sa kagat. Gulat na gulat si Jeff pero hindi na niya kinausap pa si Maeng. Sinumbong na lang niya kina mama at papa ang nakita niya. At doon nga ay nalaman niya na hindi pala nagbibiro si Papa nung sabihin na baka kinakain ni Maeng yung mga manok. Noon pa man daw pala ay may kutob na si Papa na may iba kay Maeng. Wala lang daw siyang katibayan. Pero dahil sa sinabi ni Jeff ay nakumpirma niya ang kutob. Hindi nila sinasante si Maeng. Pinagpahinga lang daw nila. Sinabihan na medyo humihina ang benta dahil sa mga nawawalang manok. Sabi nila ay nalulugi raw ang tindahan kahit na hindi naman. Sabi ni Papa ay tatawagan nila si Maeng kapag umayos na uli ang benta. Pero syempre ay hindi na nga nila tinawagan. Binigay pa rin naman nila yung huling sweldo para hindi sumama ang loob. Baka raw kasi kung ano pa ang gawin sa kanila. Sa tansya raw nila Mama at Papa ay alam ni Maeng
kung bakit hindi na nila yon pinabalik sa trabaho. Kaya hindi na rin nagpakita pa sa kanila. Ang kwentong ito ay karanasan ng papa ko. Noong panahong isa pa siyang balut vendor. Marami siyang kwento sa amin na may kinalaman sa mga paranormal. Pero ito talaga yung hindi ko malilimutan sa lahat. Bonang palayaw ni papa. Mula pa bata, ito na yung tawag sa kanya ng lahat. Noong wala raw mahanap na trabaho si papa, nagbaka sakali siya na maging tindero ng balut. Libre naman daw ang lahat. Pati yung bike na gagamitin sa paglilibot, yung basket, pati yung kapital. Bali may porsyento lang si papa sa kikitain ng maibebenta niyang balut. Okay na raw yun, kesa tumambay sa bahay ng walang ginagawa. Simula alas 4 ng hapon, ang paglilibot ni papa. Sakto raw yan sa uwian ng mga estudyante. Pumapwesto siya sa tapat ng mga paaralan. Tapos kapag wala ng estudyante at madilim na ang daan, tsaka siya maglilibot-libot sa ruta kung saan mabenta ang balut. Kapag malakas ang benta, mga alas 9 pa lang daw ay ubos na ang lahat ng tinda niya. Pero kapag maulan at wala halos tao sa labas, kahit alas 12 na raw ay hindi pa rin nangangalahati yung balot sa basket niya. Tiyagaan lang talaga. Minsan umaabot pa siya ng alas 2 kakalibot para lang maubos yung balot. Maraming naranasang kababalaghan si papa sa pagiging balut vendor. 2 taon din niya kasi itong naging trabaho. Madalas ay mga multo raw ang nagpaparamdam sa kanya. Lalo na dun sa isang bakanting lote na sinasabi nilang ginagawang tapunan ng mga salvage victim. May isang beses na pauwi na dapat siya. Ubus na yung laman ng basket niya at ang tanging tira na lang ay mga chicharon na hindi naman siya obligadong maubos. Napadaan siya sa street kung saan nakatira yung kapitan ng barangay. Malayo pa raw, nakita na niya na may 2 matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ng bahay. Sobrang tangkad daw ng 2 lalaki na ito, nakasuot ng itim. Yun bang mga suot sa formal na okasyon. Nung lumalapit na siya, ang kapal ng hangin. Nahihirapan siyang huminga. Tapos yung puso niya, grabe yung tibok. Hindi gumagalaw yung 2. Pero nakita niya na galing dun sa loob ng bahay, may lumabas pang isa pang lalaki na nakasuot din ng kagaya sa 2 lalaking nasa labas. Nakita niya yung mukha nito. Saktong-sakto din kasi yung liwanag ng poste. Wala siyang ilong. Tapos itim na itim ang mata. Wala ring bibig. Makinis ang mukha nito. Maputla. Tinitigan din siya nang lumabas galing sa bahay ni kapitan. Matagal silang nagkatitigan. Tapos sunod niyang naaalala, nasa gilid na siya ng daan, malapit sa basketball court. Nakahiga na sa damuhan, tapos yung bike ay nakatayo sa harap niya. Ang weird daw nang nangyari, para bang may naputol sa memorya niya. Wala naman daw masakit sa katawan ni papa. Normal naman ang lahat. Nakatulog daw agad si papa nang makauwi. Pero ang sama ng panaginip niya. Kasi may humahabol daw sa kanyang 3 malalaking lalaki. Kinabukasan, nalaman na lang daw nila na patay na si kapitan. Ang sabi-sabi, namatay daw ito sa atake sa puso. Mag-isa lang daw siya sa bahay niya nang mangyari yon. Nagulat si papa nang marinig niya yon. Naalala niya yung nakita niya. Ang tanging paliwanag lang daw, baka yun ang sundo ni kapitan. Ibig sabihin, yung nakita ni papa, ang tunay na anyo ng kamatayan. Natakot daw si papa ng sobra, kaya ilang araw siyang hindi nagtinda ng balot. Unang beses ko po kayong napakinggan noong minsang naghahanap ako ng mga video sa YouTube na nakakatakot. Nagustuhan ko naman yung mga stories nyo. Kaya hanggang ngayon ay palagi pa rin akong nakaabang sa mga videos nyo. Nahihiya ako magpasa noon. Hindi naman kasi ako magaling magkwento pero yung girlfriend ko ang nagsabi na magpasa pa rin daw ako. Kung hindi matanggap ay okay lang naman.
Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa tindero dito sa amin na nagngangalang Rafi. Bata pa lang ako, elementary student pa lang, tindero na sa tulay si Rafi. Daanan ng mga estudyante yung tulay na yon. Lahat ng mga elementary students at high school na rin kailangan dumaan doon para makauwi. Karamihan sa amin naglalakad lang kasi malapit lang naman ang mga bahay namin. Isa sa mga madalas gawin ni Rafi habang naghihintay sa tindahan niya yung pagsipol ng malakas sa tono ng isang lumang kanta. Yun lagi ang natatandaan ko sa kanya. Tipikal na mga items ang binebenta ni Rafi. Pagkain, laruan, accessories, school supplies. Naalala ko nga noon, nagbenta rin siya ng mga comics na pumatok naman, kaso laging nananakaw. Lahat ata ng estudyante sa school namin kilala si Rafi. Mabait din kasi. Noong first year high school ako, may nangyaring aksidente. May isang truck na nawalan ng preno. Dire-diretso sa daan. Tapos lumiko yung truck diretso sa pwesto ni Rafi. Sabi ng mga nakasaksi, nagsasalansan daw noon si Rafi ng mga laruang binibenta niya nang bumunggo yung truck sa kanya. Dead on the spot si Rafi. Ayon na rin sa mga medic na rumisponde. Sobrang nakakaawa. Nalaman pa namin na pamilyadong tao pala si Rafi. May 5 anak sila ng asawa niya. Siya lang yung nagtatrabaho sa kanila. Nalungkot din kaming mga estudyante syempre. Ang daming kandilang nilagay sa pwesto na yon pagkatapos ng libing ni Rafi. Ito na yung medyo nakakatakot na part ng kwento. Kasi after 1 year, sabi ng mga driver ng tricycle at jeep na dumadaan sa tulay, meron daw nagpaparamdam doon na kaluluwa. Hula nila si Rafi yun. Hindi pa rin matahimik. Siguro dahil na rin yung driver daw ng truck na nakasagasa sa kanya hindi nakulong. Akala ko nga panakot lang yun sa mga tao. Madalas kasi ang mga kwentong naririnig ko hindi naman totoo. Yung iba nag-iimbento na lang para may mapag-usapan. Isang beses nun, 3rd year high school na ako nito. Umuwi ako medyo madilim na. May practice kami ng sayaw sa school. May a-attendan kasi kaming event. Kaso bilin ni mama, dapat daw mga 8 PM pauwi na ako. Well, hindi pa rin tapos yung practice namin ng 8 PM. Pinayagan naman ako ng leader namin na umuwi ng ganoong oras. Halos kabisado ko na rin daw kasi yung sayaw. Kailangan kong maglakad doon sa may tulay. Habang naglalakad, yung utak ko nandoon pa rin sa sayaw na pinapractice namin. Merong isang step na hindi ko makuha. Nung nandoon na ako sa tulay, medyo lumamig yung hangin. Weird yun kasi ang init ng panahon. Tapos biglang lalamig ng walang dahilan. Tumingin-tingin ako sa paligid. Nakakatakot. Walang dumaraang sasakyan at wala rin akong kasabay. Kalagitnaan ng paglalakad ko, nakarinig ako ng sipol. Biglang nagsitayuan yung balahibo ko. Paglingon ko uli, nakatayo doon si Rafi. Sumisipol-sipol at para bang nagbabasa ng dyaryo na madalas niya ring ginagawa. Tumakbo ako ng mabilis dahil sa takot. Nung medyo malayo na ako, lumingon uli ako doon sa tulay. Wala na si Rafi doon. Pagkatapos ng experience na yon, marami pa akong narinig na kwento tungkol sa pagpaparamdam ni Rafi sa tulay. Hinahayaan na lang daw nila kasi hindi naman siya nananakit. Malamang ay gusto lang daw tumambay ng kaluluwa niya sa pwesto kung saan siya nagtrabaho ng napakaraming taon. Mapagpalang araw po. Ang maririnig niyong kwento tungkol sa akin ay totoong nangyari noong panahon na tindero pa ako ng mga radyo at flashlight. Elmer nga po pala, Tubong, Palawan. Lumipat kami nung makahanap ng mas maayos na oportunidad dito sa syudad. Sa ngayon ay may maayos na rin naman akong trabaho. Regular at may asawa na rin. Bata pa ako nito. 20 years old siguro ako kung hindi ako nagkakamali.
wala akong makuhang trabaho nun. Mahirap din kasi kapag hindi ka graduate ng kolehiyo. Wala kang gaanong pagpipilian. May nakapagsabi sa akin na meron daw negosyanteng nagba-buy and sell na naghahanap ng mga empleyadong magtitinda ng items niya. Nagbaka sakali naman ako. Nagkaroon lang kami ng 3 days na training tapos sabak na agad sa trabaho. Ang hirap nung trabaho na yun. Dadalhin kami sa isang lugar tapos maglilibot kami para magbenta. Siyempre depende sa kung ilan ang mabebenta mo ang kita mo pagkatapos ng araw. Dapat magaling kang makipag-usap sa mga tao. Swerte naman kasi kahit papano ay nakakabenta rin naman ako ng sapat sa pangangailangan ko. Mga 7 months na ako sa trabaho na yon nang dalhin kami ng van na sinasakyan sa isang liblib na lugar. Hindi nga namin alam kung sino ba yung nakatira sa lugar na yon. Ang sabi lang nung kasama naming team leader, meron daw mga tao doon. Kaso hahanapin pa namin yung bahay nila. At saka tandaan daw namin kung saan kami dumaan kasi baka maligaw kami. Okay sana yung lugar na yon. Kasi kahit papano, mapresko. Kaso wala namang customer. Meron akong mga nakakasalubong pero ang sama tumingin. Ayoko namang bentahan yung mga ganoon kasi baka mataga pa ako ng sundang nilang dala. 2 hours na akong naglalakad. Wala pa rin akong bahay na nahahanap. Mali ata yung direksyon na pinuntahan ko. Nagpahinga ako saglit sa ilalim ng puno. Tapos kumain ng baon kong mani. Narinig ko na may mga yapak galing sa kung saan. Tapos may atungal ng aso. Tumayo ako at hinanap kung saan galing yon. Sa likod ng malaking puno, mga 10 metro ang layo sa akin. May 3 malaking aso na nakatingin sa direksyon ko. Sobrang laki nila. Sa pagkakaalam ko, walang aso na lumalaki ng ganoon. Pula yung mata, tapos naglalaway. Kulay itim ang balahibo nila. Kaya rin hindi ko agad sila nakita kasi bagay na bagay yung kulay nila sa anino ng mga puno doon. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo agad ako palayo. Yung karipas ko para bang lumilipad ako. Hinabol naman ako ng mga aso. Nakakapagtaka kasi naririnig ko yung boses nila na parang pantao. Para bang nag-uusap sila. May nakita akong lalaki sa di kalayuan. Tinawag niya ako. Tinungo ko yung direksyon niya at nakita kong umakyat siya sa puno. Ganoon din ang ginawa ko. Tinulungan niya ako para makaakyat at sumabit kami sa sanga. Kung saan hindi kami maaabot ng mga aso. Nung nasa ilalim na ng puno yung 3 aso, kinausap sila ng lalaki. "Umalis na kayo! Huwag kayong mambiktima ng inosenteng gusto lang maghanap buhay!" Sabi nung lalaki. Narinig kong nagmura yung isa sa mga aso. Tapos umalis na sila. Nagpasalamat ako sa lalaki. Sabi niya sa akin, maswerte daw ako kasi umaga. Mabagal ang mga aswang sa umaga. Hinatid niya pa ako doon sa pinagparkingan ng van namin. Pagdating ko doon, naroon na rin yung iba kong kasama. Nagpasalamat ako doon sa lalaki. Binigay ko sa kanya yung isa sa mga tinda kong flashlight bilang pasasalamat. Joma ang pangalan ko. Gustong gusto ko yung channel nyo, Sir Neb. Kasi noon pa man ay mahilig na ako sa mga horror stories. Yung lolo ko kasi mahilig din magkwento. Mga adventures niya noong kabataan niya. Kaso nung namatay si lolo, nawala na yung nagkukwento sa aming magpipinsan. Buti at na-discover ko itong channel nyo. Gusto ko rin magbahagi ng sarili kong karanasan. Ito ay nangyari noong nasa probinsya pa kami nakatira. Noong panahon na yon, malawak yung bakuran namin. Tapos ang dami naming alagang hayop. Aso, pusa, kambing, baboy. Pero ang pinakamarami sa lahat yung alaga naming mga manok. Ang bilis nilang dumami. Mahilig din kasi ang papa ko sa manok. At syempre, masarap iulam ang native. Nung sobrang dami na naming alagang manok, naisipan naming ibenta yung iba sa market tuwing linggo.
Pumupwesto kami ni Papa sa tabi ng mga tindahan ng gulay. Dala-dala yung mga manok na nakatali na. Malaki din yung nakukuha namin sa ganoong pagbebenta. Yung iba kasi naghahanap din ng mga aalagaang manok na paparamihin din nila sa kanilang bakuran. Yung iba ang request naman kung merong panabong na manok. Siyempre kapag kakilala ni Papa, pinapangakuan niya na bibigyan ng panabong. Meron lang kaming isang customer na tumatak sa amin ni Papa. Kakaiba siya kasi ang pinipili niyang manok yung pinakaputi sa lahat ng dala namin. Madalas mga alas 5 pa lang nakapwesto na kami dun. Pero yung customer na yun mas maaga pa sa amin. Bago pa namin mailatag yung mga manok ay nandoon na siya. Wala pa halos ibang tao ng mga oras na yun. Kapag nakapili na siya ng manok, babayaran niya ito. Kapag sobra ang pera niya, hindi na siya humihingi ng sukli. Basta naglalakad na siya palayo. Tapos kahit anong tawag namin ay hindi na siya bumabalik. Ang weird nga yung itsura niya parang hindi siya Pinoy. Ang putla ng mukha niya, blue ang mata, tapos ang dami niyang alahas sa leeg at kamay. Napag-usapan namin ni Papa yun at sabi niya baka mayamang negosyante raw yung lalaki. Naalala ko noon na may isang albularyo na nakapagturo sa amin. Kung gusto raw naming makita ang tunay na anyo ng isang nilalang, may pwede raw kaming gawin. Kailangan lang ay isang basag na piraso ng salamin. May nahanap akong salamin sa bodega na hindi na ginagamit. Binasag ko yun at kinuha yung pinakamalaki. Tapos binabad ko sa asin yung mismong salamin. Saktong kinabukasan linggo. Binalot ko sa tela yung salamin at dinala sa may market. Nung makita ko yung lalaki na papalapit sa pwesto namin, pasimple akong yumuko at kinuha yung salamin. Dahan-dahan kong hinubad yung tela na nakabalot at saka ko tinignan sa salamin yung naglalakad na lalaki. Muntik ko nang mabitawan sa gulat yung salamin. Hindi siya tao. Ang pangit ng totoo niyang anyo. Mahaba yung tenga at yung mata kulay dilaw. Kakaiba din yung damit niya. Halata na hindi siya dito nakatira sa mundo natin. Tinititigan ko lang siya habang pumipili siya ng manok. Tapos napalingon siya sa akin. Para bang napansin niya rin yung takot ko. Habang nagbabayad siya ay bigla niya akong kinausap. "Huwag kang matakot sa akin, bata. Hindi ako nananakit ng kahit na sino." Tapos naglakad na siya palayo. Dala yung puting manok na pinili niya. Nilagnat ako kinagabihan, pero nawala din kinabukasan. Hindi na uli bumalik yung customer namin na yun. Kinuwento ko kay Papa yung nakita ko. Sabi niya, malamang ay engkanto raw yung lalaki. Nabasa siguro nito sa isip ko habang tinititigan ko siya. Kaya hindi na siya bumalik kasi ayaw ng mga engkanto na may nakakaalam sa tunay nilang pagkatao. Kwento ito ng mama ko na nangyari sa school nila noong elementary student pa lang siya. Yung school daw nila malapit sa gubat. Maliit lang siyang school. Grade 1 to grade 6 lang ang tinuturuan. Tigda 2 section lang bawat grade. Sabi ni mama sa akin, karamihan daw ng kaklase niya mga babae. Bale 7 lang daw yung lalaki sa section nila. Nung tumuntong si mama ng grade 5, merong lumitaw na tindero sa likod ng school. Lalaki raw yun. Maputi. Iba yung kulay ng mga mata. Kahit yung buhok niya hindi raw itim. Nagbabago-bago yung kulay nito. Depende sa kung paano ito tinatamaan ng sikat ng araw. Pagkain daw ang tinda ng lalaki. Ang pakilala sa kanila, siya raw si Amon. Laging nakangiti itong si Amon. Mura din daw ang mga tinda kaya halos lahat daw ng mga bata sa school doon na bumibili. Meron daw weird na katangian itong si Amon. Mga babaeng estudyante lang daw ang pinagbebentahan niya. Yung mga lalaki, tinataboy niya. Hindi raw nila naisip na sign yun na baka hindi mabuting tao itong si Amon. Ang babata pa raw nila nun.
Akala nila yun lang daw talaga ang ugali nitong tinderong basta na lang na lumitaw. May mga nagsumbong sa ibang teacher tungkol kay Amon. Nung puntahan ito ng mga teacher, wala yung pwesto niya. Akala nga raw nila umalis na si Amon. Pero sunod na araw, nandoon uli siya. Para bang alam niya kung kailan may pupuntang teacher doon sa pwesto niya kasi lagi siyang nakakatakas. Merong isang estudyante na naging close masyado kay Amon. Ara daw ang pangalan ng estudyante. Kaklase daw ni Mama. Umabot na raw sa punto na hindi na ito pinagbabayad ni Amon. Hinahayaan niya itong kumuha ng kumuha doon sa nakadisplay na pagkain. Isang araw nabalitaan na lang daw nila na bigla na lang nawala si Ara sa bahay niya. Ang sabi ng mga magulang, may kinakausap daw ito sa kwarto niya. Kapag pinapasok nila doon sa kwarto, wala naman daw tao. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang nawala si Ara. Sakto rin nun na hindi na nagpakita si Amon sa mga estudyante. Nawala rin siya nang walang pasabi kung anong dahilan. Naging usap-usapan sa mga magkakaklase na baka si Amon ang kumuha kay Ara. Yung mga magulang daw ni Ara kumonsulta sa albularyo. Sinabi rin nila ang tungkol kay Amon. Ang sabi nito, baka raw engkanto itong si Amon. Kaya siya nagbebenta ng mga pagkain sa likod ng school dahil namimili siya ng bibiktimahin at isasama sa kaharian niya. At ang napili nga nito ay si Ara. Dahil sa mga nangyari, pinasarhan yung likod ng school. Dati kasi open lang yun. Pinalagyan nila ng bakod at malaking gate. Nagkaroon din ng curfew sa mga estudyante at pinagbawalan na silang lumabas kapag oras na ng klase. Dagdag lang sa storya, Sir Neb. 4 years after ng mga pangyayaring yun, may natagpuan daw na bangkay sa may ilog. Naka-costume daw na parang sa prinsesa. Pinatawag daw yung mga magulang ni Ara at kinumpirma nila na yun nga yung nawawalang anak nila. Kaso noong lalapitan na raw yung bangkay at nung hawakan na yung katawan niya, bigla na lang daw yun nalusaw at ang natira na lang doon sa lugar ay yung costume na pang prinsesa. Ang hinala ng mga albularyo ay dinala nga sa mundo ng mga engkanto si Ara, pero hindi nila masabi kung paano siyang namatay. At mula noon, hindi na rin nila nakita ang tinderong si Amon. Sir Neb, share ko lang yung kwentong nasagap at naranasan namin ng asawa ko. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Girlfriend ko pa lang si Maris nang mangyari ito. Nag-overnight kami sa isang resort na malapit lang din sa amin. Bigla ang lakad kasi nag-away sila ng mama niya. Ang ending nga ay sa isang resort kami napunta. Wala kaming ginawa noon kundi magkwentuhan lang. Nakinig lang ako ng rants niya. Iyak siya ng iyak buong magdamag. Ako naman tahimik at nakikinig lang. Nakikiramdam din ako kasi yung kwarto na na-occupy namin parang may kakaiba na hindi kaaya-aya. Habang umiiyak kasi si Maris parang may sumasabay sa kanya. Parang echo pero iba ang tono, iba ang boses. Nung time na yon ay parang hindi napapansin ni Maris yung mga iyak kasi busy din siya sa kakaiyak. Hindi ko na lang sinabi sa kanya kasi baka mawala pa yung moment niya. Hindi sa pagdadrama o ano, pero pakiramdam ko kasi noon ay kailangan niyang mailabas ang sama ng loob niya. Ang manhid ko naman kung iistorbohin ko yon para takutin siya. Nililibot ko rin ang paningin ko sa kwarto. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko noon, pero siguro kasi ramdam ko na may nagbamasid sa amin. At hindi nga ako nagkamali dahil paglingon ko sa may banyo ay nakita ko na parang may nakasilip sa likod ng pinto. Bali kasi nakabukas yung pinto ng banyo. Tapos bukas din yung ilaw sa loob. Sa pagitan ng mismong pinto at hamba, doon sa part na lalagyan ng bisagra, doon sa manipis na siwang na yon ng pinto, ay may nakasilip. Kitang-kita talaga yung isang mata, tsaka yung bulto ng katawan ng tao.
Kaso mapapaisip ka na lang kung paano magkakasya ang isang buong tao sa likod ng pinto na halos isang dangkal na lang ang space. Nag-iwas agad ako ng tingin at napadasal sa isip ko. Si Maris wala pa rin kamuwang-muwang sa nakikita at naririnig ko. Bandang 4:00 ng madaling araw ay nakatulog din naman siya. Ako talaga hindi ko magawang matulog. Natatakot ako na baka kapag pumikit ako ay kung anong gawin sa amin noong kasama namin sa kwarto. Hindi ko alam kung anong oras na nang biglang umungol si Maris. Pagtingin ko sa kanya ay nakanganga siya at nakatirik ang mga mata. Natakot ako kaya ginising ko siya. Tinawag ko ang buo niyang pangalan at tinapik siya sa pisngi. Hingal na hingal siya nang magising. Tapos ay tumingin agad sa banyo. Sabi niya binangungot siya. May babae raw na nakatitig sa kanya mula sa banyo. Tapos ay humaba daw ang leeg noon at lumapit sa kanya. Bumuka ang bibig noon ng napakalaki at sinubo ang ulo niya. Doon ko na kinuwento sa kanya yung nakita ko bago siya makatulog. Natakot siya lalo at nag-aya ng umalis. Sa labas na kami kumain ng almusal. Medyo madilim pa nun, pero mabuti na lang at may nakatambay na lugaw on wheels sa di kalayuan ng resort. Doon kami kumain ni Maris. Napansin namin na patingin-tingin sa amin yung tindero hanggang sa parang hindi na siya nakatiis at nagtanong na. Tinanong niya kami kung may nagparamdam daw ba sa amin sa resort. Umamin ako agad kasi feeling ko may alam si kuya at hindi nga ako nagkamali. Sabi niya ay nagbabantay talaga siya sa labas ng resort para sa mga kagaya namin. Ayon kay kuya ay kumakapit daw sa mga guest yung espiritu sa resort. Kapag hindi yun naalis ay magkakasakit ang biktima. Nabiktima raw noon ang pinsan niya at kamuntik ng mamatay. Kaya ginawa niya ng misyon ng magbantay sa labas ng resort ng mga guest na gaya namin. Nanggagamot siya ng libre. Sinabi na raw niya noon sa pamunuan ng resort ang nangyayari pero hindi siya pinansin. Siya na lang daw ang nagkusang tumulong sa mga gaya namin. Nagsuggest kami kay kuya na i-upload namin sa social media ang tungkol sa resort para maiwasan yun ng mga posibleng biktima. Pero pinigilan niya kami. Kabit daw ng governor ang may-ari ng resort at may mga kapatid na pulis at army. Baka raw kung mapano pa kami. Bandang huli ay umuwi na lang din si Marie sa bahay nila. Tinago namin ang karanasan na yon doon sa resort. Matagal-tagal na rin nga nang mangyari yon. Pero gustuhin man namin na pangalanan yung lugar, nasa mas mataas ng posisyon sa gobyerno yung kabit ng may-ari. Nakakatakot na. Basta ang assurance lang, naligtas pa rin naman ang sino man doon kahit papano. Nakatambay pa rin sa labas ng resort si kuyang tindero ng lugaw na handang tumulong sa sino mang gagambalain noong espiritu. Ako po si Jolens. Ang ikukwento ko sa inyo ay naikwento lang din sa amin ng kapwa namin tindero dito sa isang malaking palengke sa NCR. Bale, iibahin ko na lang ang pangalan niya kasi ayaw niya talagang ipakwento ito. Nahihiya raw siya kasi baka marinig ng mga kamag-anak niya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Kuya Bebs. Tindero ng tsinelas si Kuya Bebs. Tapos minsan nagkakargador. Sobrang lakas noon ni kuya. Parang kalabaw. Kasi yung kariton niya na gawa sa bakal ay napupuno ng halos kasing taas na ng isang bahay. Pero kayang-kaya pa rin niya na imaniobra. Mabilis din siya kumilos. Sabi ng iba ay may anting-anting daw si kuya. Nangipin ng kalabaw. Pero tinanggi yun ni Kuya Bebs. Hindi raw ngipin ng kalabaw, kundi asoge ang meron siya. Nakaturok daw sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Kaya talagang malakas siya. Sabi ni kuya ay dalawa sila ng pinsan niya na may anting-anting na asoge. Nakuha raw nila yon noong sumali sila sa Boy Scout noong elementary sila. Namundok sila at nag-tree planting.
Sa pagtitree planting nila ay naligaw yung pinsan ni kuya na tawagin na lang nating Botong. Pero saglit lang naman daw at nahanap din agad ni kuya yung pinsan niya. May tinutulungan daw si Botong na ali na natuhog ng putol na sanga ang talampakan. Tatawagin daw sana ni kuya yung mga kasama niyang Boy Scout at yung teacher nila para matulungan yung ali. Pero tumanggi raw yun. Humingi lang sa kanila ng tubig at panyo na itatali sa sugat. Si Botong daw ang nagbigay ng tubig, tapos si Kuya Bebs naman ay panyo ang binigay sa matanda. Ginamit daw niya yung natutunan niya sa first aid, kahit na pamali-mali. Pagkatapos daw noon ay inalam ng ali ang pangalan nila. Sabi pa niya, pagbaba raw nila sa bundok ay magkita-kita sila para mabigyan niya sila ng pabuya. Hahanapin na lang daw sila ng ali. Pagkatapos noon ay hindi na alam nila kuya at Botong kung paano sila nakabalik sa mga ka-scout nila. Sinabi raw nila sa teacher na may tinulungan silang ali na nasugatan. Pero dinismiss lang sila dahil gumagawa lang daw sila ng kwento para hindi mapagalitan. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nakalimutan na raw nila kuya yung tungkol sa ali. Kaya nabigla na lang sila. Nang isang araw na pauwi sila galing school ay nakasalubong nila ito sa kalye. Ibibigay na raw noon yung pabuya sa kanila. Hinawakan sila ng ali sa kamay at may naramdaman daw silang tumusok sa pagitan ng kanilang hinlalaki at hintuturo. Sabi raw ng ali ay meron na silang asoge sa katawan. Dahil daw roon ay magiging malakas na ang kanilang katawan. At magmula nga noon ay napansin nila kuya at Botong na mas malakas nga sila sa karaniwang tao. Kaya nilang bumuhat ng isang buong ref nang walang tumutulong. Ultimo inahing baboy nga raw ay nabubuhat nila. Hanggang isang araw ay namatay si Botong. Naglason dahil nabigo sa pag-ibig. Noong pumunta si kuya sa lamay ay nagtakbuhan yung mga tao dahil bigla na lang gumalaw yung kamay ni Botong. Binasag niya yung salamin ng kabaong niya. Nagtalsikan daw yung basag na salamin at muntik nang tamaan si kuya. Mabuti at nakailag siya. Dahil sa sobrang takot ay nagtatakbo si kuya. Ilan nga raw sa mga taong nakikiramay ang nakakita na gumagalaw si Botong sa loob ng kabaong niya. Parang nga raw nagsasalita pa at galit ang tono ng boses. Yung tiyuhin nila na nakakaalam na may asogi sila sa katawan ay sinabihan si kuya na wag nang bumalik sa lamay. Doon niya nalaman na hindi pala pwedeng pumunta sa lamay ng taong may asogi ang isa pang tao na may asogi dahil pipilitin noong namatay na isama sa hukay yung nabubuhay pa. Dahil sa nangyari ay hindi na nakita pa ni Kuya Beb si Botong hanggang sa huling sandali. Hindi rin daw niya binibisita sa sementeryo dahil natatakot siya na baka bumangon pa ang bangkay noon. Ilang araw daw pagkatapos ng libing ay napapanaginipan ni kuya si Botong. Pilit daw siyang sinasama nito dahil hindi raw pwedeng siya lang ang namatay. Sa takot nga raw niya kay Botong ay umalis siya sa probinsya nila sa Zambales at napadpad dito sa Maynila, kung saan dito na siya nagkaroon ng pamilya. May isang pangyayari sa buhay namin ng kuya ko na hindi namin malilimutan kahit kailan. Sa katunayan niyan, kahit ilang dekada na ang nakakaraan magmula nang mangyari ito, ay napakalinaw pa rin sa alaala ko. Sir, na ibang kwentong ito ay pinasulat ko sa anak kong si Tessa sa kadahilan ng nahihirapan na akong mag-cellphone ng matagal. May gout kasi ako. Kumikirot pa rin ang mga daliri ko kahit may iniinom na akong maintenance. Ganoon yata talaga kapag matanda na. Pero mabalik sa kwento. Tawagin mo na lang akong Tatay Roding. Ang kuya ko namang kasama kong nakaranas ng kababalaghang ikukwento ko ay si Kuya Dolfo. Mga edad 7 ako noon at si kuya naman ay 10. Ginagawa pa lang noon ang San Juanico Bridge. Pero bali-balita na hindi yun matatapos dahil laging may aberya. Noon ay wala naman talaga akong pakialam kung matapos man o hindi ang tulay
Dahil ano ba naman ang kinalaman noon sa buhay ng isang bata? Nasagap ko lang ang kwento kay Kuya Dolfo na sa tunay ay masyadong matanda mag-isip kahit na bata pa nga noon. Siya ang nagkukwento sa akin at sa iba kong kalaro na may gumagalang manunupot. Ang manunupot ay isang tao na nangunguha ng bata at nilalagay sa sako. Kumbaga ay kidnapper. Sabi ni Kuya Dolfo, wag daw kaming lalapit o makikipag-usap sa mga hindi kilalang tao dahil baka manunupot ang mga yon. Sabi pa niya ay kakainin kami ng manunupot kaya mag-iingat kami. Sa panahon na yon ay wala pa naman akong naririnig na babala mula sa mga magulang namin kaya hindi ko sineseryoso ang kuya. Nakikisali pa nga ako kapag nananakot siya ng mga bata. Hanggang sa isang araw ay sabihan nga kami ng inay at itay na totoo ngang may manunupot. Pero kaiba sa sinabi ni kuya na kakainin kami ng manunupot, ang sabi ng inay at itay ay ilalagay kami sa tulay para yon ay tumibay. Wala pa nga akong kabait-bait noon dahil ang sabi ni kuya nagtanong pa raw ako kila nanay na kapag ba nilagay ako sa tulay ay susunduin nila ako at kung magkano ang ibabayad sa akin. Ang akala ko raw noon ay trabaho ang paglalagay sa akin sa tulay. Nauuwi rin ako kinahapunan at babalik kinaumagahan. Doon nga ay pinaliwanag ng inay at itay sa akin at mga nakababata pa naming kapatid ang tunay na gawain ng manunupot. At doon nga ako natakot ng husto. Pero kahit ganoon ay naglalaro pa rin naman ako sa labas, lalo na kung marami kami. Isa sa mga kalaro ko ay tawagin na lang nating Jose. Si Jose ay yung masasabi kong batang napapabayaan ng magulang. Hindi gaya ko na tinatawag pa ng mga inay at itay para umuwi na tuwing tanghali at hapon. Si Jose ay walang tumatawag. Napauwi na kami at lahat ay siya ang madalas na natitira sa kalsada. Kaya kusa na lang na umuuwi. At dahil hindi nga hinahanap ng mga magulang niya si Jose, ay gustong gusto ko siyang kalaro. Wala kasing istorbo. Isang araw na kalalabas lang namin ni Kuya Dolfo ng bahay para maglaro, ay nakita namin si Jose na may dalang tiklis na nakasukbit sa ulo niya. Sabi niya ay magtitinda siya ng mga kamyas na pinatuyo. Trabaho ni Jose ang magtinda ng mga napipitas niyang bunga sa bakuran nila kapag wala siyang ginagawa. Sumama kami ni Kuya para lang makagala. Kung saan saan kami nakarating. Hanggang sa may babae na nagsabi kay Jose na ipagdala siya ng marami dahil may pagbibigyan siya. Kukunti na yung pinatuyong kamyas noon. Kaya dali-dali kaming umuwi para makakuha pa si Jose sa bahay nila. Hindi namin kilala yung babae pero nawala na sa isip namin ang tungkol sa manunupot dahil babayaran daw noong babae si Jose ng 5 piso. Napakalaking halaga ng 5 piso noong mga bata pa kami. Makakabili na yon ng ilang kilong bigas. Tapos may karne, gulay at soft drinks pa. Tapos sabi nung babae ay bibigyan pa niya kami ni Kuya ng tig-piso. Pagbalik namin doon sa babae ay may kasama na siyang 3 lalaki. Hindi namin yun pinansin. Sa halip ay binigay sa kanya yung isang supot ng kamyas. At doon na nga kami nasakluban ng sako sa ulo. Ano pa? Di pumalag ako at nagsisigaw. Naririnig ko sina Kuya at Jose. Alam kong nagwawala kami. Pero wala kaming laban. Namalayan ko na lang na binagsak ako. Tapos ay naramdaman ko rin nakatabi ko lang sina Jose at Kuya. Sunod ay umandar kami. Kaya alam namin na nasa sasakyan kami. Sigaw kami ng sigaw. Piglas ng piglas. Pero nakatali na yung mga kamay at paa ko. Tapos may sako pa sa ulo. Naririnig kong umiiyak si Jose. At si Kuya naman ay ramdam kong siya kong katabi na para bang pinoprotektahan ako. Nung mga oras na yon ay alam kong nakuha na kami ng manunupot. Alam kong ilalagay na kami sa tulay at hindi na namin makikita ang inay at itay. Napapaiyak na lang ako noon. Ang sumunod na nangyari ay dinala kami sa isang mainit at malansang lugar. Inalis ang mga sako sa ulo namin at doon ay nakita kong nasa madilim na lugar kami.
Nanlambot ang katawan ko nang makita ko ang ilang mesa na may mga bahid ng dugo. Nakabitin sa mga gilid-gilid ang bangkay. May nagluluto sa bandang dulo at may nagtatadtad ng karne malapit doon. May tumulak sa akin para dumiretso ako sa paglalakad. Kapag daw nag-ingay kami, ay susunod na kaming kakatayin. Kinulong kami sa isang selda. Doon ay hindi ko alam kung gaano kami katagal na naghintay ng magiging kapalaran namin. Basta sa tinagal-tagal namin doon, ay nalaman ko na hindi pala kami ilalagay sa tulay, kundi kakainin. Hindi rin mga tao ang kumukuha sa amin, kundi mga aswang. Kapag kumakain sila, ay nakikita namin na para silang mga asong nag-aawayan. Nag-aagawan sa mga paborito nilang bahagi ng katawan. Doon ay nalaman ko na atay at puso lang talaga ang paborito nila. Kinakain lang nila ang buong katawan para hindi mahirap itago o itapon. Prutas lang ang pinapakain nila sa amin para daw malinis ang katawan namin. Pumipili sila ng taong kakainin base sa dumi namin. Alam nila kapag ang dumi ay puro prutas na lang at wala nang halong ibang pagkain. Kapag ganoon ay pinaliliguan nila ang tao bago katayin. Nakakapangilabot ang mga nakita at narinig namin. Si Jose hindi siya kinatay. Namatay siya sa hindi malamang dahilan. Sabi ay baka raw inatake sa puso dahil sa sobrang takot. Kaming dalawa naman ni Kuya Dolfo ay nakahanay na para sa mga kakatayin. Pero isang araw, bigla na lang dumating yung mga dumukot sa amin. Pinagkukuha kami at sinakay sa likod ng isang truck. Nagmamadali sila. Nung mga oras na yon, ay wala na akong nadaramang takot sa katawan. Parang tinanggap ko na kung ano man ang magiging kapalaran ko. Pero nagulat na lang kami nang binaba kami sa iba't ibang lugar. Nasa 10 yata kami nun. Nung ibaba kaming dalawa ni Kuya sa isang kalsada na walang dumaraan at puro damo sa gilid-gilid, ay hindi kami agad umalis. Sabi ni Kuya Dolfo, mukhang may tinatakasan daw yung mga dumukot sa amin. Nililinis daw ng mga yon ang kanilang bakas, kaya kami pinalaya. Nagpahinga kami ni Kuya sa damuhan. Makaraan ng ilang oras ay may isang jeep na dumaan, kaya pinarayo ni Kuya. Pinasakay naman kami ng driver. Nang sabihin ni Kuya kung ano ang nangyari sa amin, ay dinala kami ng driver sa himpilan ng pulis. Doon ay inusisa kami, pero si Kuya lang ang sumasagot. Kalaunan ay sinundo kami ng inay at itay at doon na ako napaiyak. Halos 1 linggo rin kami sa kamay ng mga aswang. Sa pagkakaalam ko ay walang nahuli sa kanila. Ang mga magulang ni Jose parang hindi nawalan ng anak. Nung sabihin namin na namatay siya at hindi namin alam kung kinain ba siya o ano, hindi na sila nag-usisa pa. Hindi ko alam kung nalungkot sila dahil seryoso lang ang mga mukha nila. Matagal-tagal din bago ako nakarecover sa takot kong lumabas ng bahay. Pero si Kuya, saglit lang ay nagpapagala-gala na uli. Pero kapag niyayaya siya ng mga kaibigan niya para magtrabaho at magtinda ng pandesal o anuman, ay tumatanggi siya. Hanggang sa pagtanda ni Kuya ay pinakaiwas-iwasan niya ang trabahong pagtitinda. Para bang natroma siya sa pagtitinda dahil sa ganoong dahilan kami nadukot. Makaraan ng ilang taon ay natapos din ang San Juanico Bridge. Kung totoo man na may mga manunupot na naglalagay ng bata sa tulay para tumibay yun, ay hindi ko alam. Basta ang alam ko ay totoo ang mga aswang dahil muntik na kaming mabiktima. Kwento ko lang po ang tungkol sa dati kong katrabaho na si Kuya Emil. Kasama ko siya dati sa pwesto ng meriendahan sa tapat ng school. Ang trabaho namin doon ay magbenta ng palamig, burger, fries at mga tusok-tusok. Nauna siyang magtrabaho sa akin pero hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Kuya lang ang tawag ko sa kanya kasi siya nga yung nauna. Bali ang tungkol kasi kay Kuya Emil ay nagayuma siya ng tindera ng siomai
sa tabi namin. Bilang tindero nga kami, syempre required na friendly kami sa mga namimili. Si Kuya Emil nasobrahan yata sa pagiging friendly na para na siyang naglalandi. Hindi naman niya sinasadya na maglandi, pero yung mga babae kasi siguro naaaliw ng husto sa kanya kasi kumikero din siya. Siyempre alam naman natin na malakas sa babae ang mga kumikero. Mataas ang sahod ni Kuya Emil kumpara sa akin dahil bukod sa mas matagal na siya ay malakas din ang benta dahil sa kanya. Mag-isa lang naman siya sa buhay dahil nasa probinsya ang pamilya niya at may kanya-kanyang trabaho. Hindi siya maluho at napaka-kuripot pa nga. Kaya nagtaka ang amo namin nung biglang humina ang pasok ng pera kahit malakas naman ang benta. Yun din yung time na napansin kong masyado nang malapit si Kuya Emil sa tindera ng siomay na tawagin nating Roda. Bago lang si Roda sa siomayan, wala pa yatang 1 buwan. Pero sa amin siya lagi nagpapapalit ng buong pera. Lagi niya rin kaming binibigyan ng siomay. Pasobra daw niya. Pero yung pagbibigay niya, hindi nakalagay ang siomay sa iisang lalagyan. Nasa 2 paper plate talaga. Noong una ay hindi ko naman napapansin ang tungkol doon. Pero yung tindera ng Banana Q sa tapat na si Nanay Osang ay nagkwento sa akin minsan. Tinanong niya ako kung wala raw ba akong napapansing kakaiba kay Kuya Emil. Kasi siya raw ay meron. Doon na niya binanggit na may hinala siyang ginagayuman ni Roda si Kuya. Sinabi ni Nanay Osang na kapag magbibigay raw ng pagkain si Roda ay laging nasa kaliwang kamay ang para kay Kuya. Tapos ay yung style ng paghawak niya sa paper plate parang nakatakip yung kamay niya. Kaya walang choice si Kuya kundi tanggapin yun ng nakalahad ang kamay na para bang sinasalo niya. Sabi pa ni Nanay Osang, kapag nag-iba na ang kilos ni Kuya ay malamang na ginagayuman na nga siya ni Roda. Doon ko na nga napag-isip-isip ang mga nangyayari. Pansin ko na nga kasi na nagiging malapit sila tapos ay nakukulangan na ang benta. Si Kuya lang naman ang laging naghahawak ng pera. Tapos kapag sinasabi ko na galingan niya ang pagbibilang dahil baka kulangin na naman ang benta, nagagalit na siya. Umiinit ang ulo niya sa akin at sinasabing dumating lang daw ako ay nagkakawalaan na ng benta. Kinabahan ako roon dahil naisip ko na baka ako ang ituro ni Kuya na nagnanakaw ng benta. Kaya naman nagpaalam na ako sa amo namin at sinabi ko ang hinala ko. Ayaw pa nga akong payagan ng amo namin na umalis dahil baka tatakas lang daw ako. Pero dahil alam naman niya kung saan ako hahanapin kapag nagkataon, ay pumayag din siya. At ayun nga, 1 linggo pagkaraan kong umalis ay inaresto si Kuya Emil dahil nahuli siyang pumapasok doon sa kainan kahit 10 oras na ng gabi. Nang dalhin siya sa presinto ay hinahanap niya si Roda. Si Roda raw ang maglalabas sa kanya sa kulungan dahil mahal na mahal siya nito. Pero magmula nang maaresto si Kuya ay hindi na rin pumasok sa siomayan si Roda. Pinabalik ako ng amo namin sa meriendahan para ako ang tumao uli. Si Kuya Emil naman para bang hindi niya alam ang nangyayari sa kanya dahil hindi siya makausap ng matino. Kaya naman sinundo na lang siya ng mga magulang niya at inuwi sa probinsya. Hindi na tinuloy ng amo namin ang reklamo laban sa kanya. Napaliwanagan din kasi ni Nanay Osang ang amo namin na ginayuman ni Roda si Kuya kaya bigla siyang nagbago. Hindi na rin ako nagtitinda sa meriendahan ngayon dahil nagtatrabaho na ako sa isang hotel sa Dubai. Friends pa rin kami ni Kuya Emil sa Facebook na nasa Bukidnon naman ngayon at nagtatrabaho sa isang farm. May sarili na siyang pamilya at ganoon din ako. Kapag napapag-usapan namin si Roda, natatawa na lang si Kuya dahil hindi rin daw niya maipaliwanag kung paano niya naging nobya ang babaeng yon at naging sunod-sunuran pa siya na magnakaw. Hindi naman daw niya type si Roda dahil ang gusto sana niyang pormahan noon ay yung pamangkin ng amo namin. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta.
Isang maulang umaga po sa inyo. Ako si Jigo, dating tindero sa palengke sa probinsya namin. May magkaibigang parehong may-ari ng magkaibang tindahan ang nagkaroon ng malaking papel sa buhay ko. At sila ring dalawa ang naging dahilan ng nakakatakot kong karanasan. Si Manong Crispin, siya yung kalmado lagi at mabait sa mata naming lahat. Si Manong Abdul, siya naman yung mainiti ng ulo, mabilis magalit at maraming kaalitan palagi sa palengke at kahit sa ibang lugar. Una kong nakilala si Manong Abdul. Nadaanan niya akong namamalimos sa kalsada. 13 anyos pa lang ako nun. Maaga kasi akong naulila sa mga magulang at wala rin akong kapatid kaya kung kani-kaninong kamag-anak ako napadpad. Hanggang sa pinili ko na lang na magsolo sa buhay dahil sa hindi magandang trato sa akin. At doon nga ako natagpuan ni Manong Abdul. Sa totoo lang, hindi maganda ang una naming pagkikita. Binatukan ba naman ako? Bakit daw ako namamalimos? Wala raw ba akong magulang? Sabi ko wala. Binitbit niya ako sa t-shirt at sabi ay sumama ako sa kanya. Natakot ako kasi akala ko dadalhin ako sa pulis. May mga nagsasabi kasi na bawal mamalimos sa lugar na yon. Pero doon pa rin ako pumwesto sa harap ng village sa pag-asang may mayamang magpapalimos sa akin ng malaki. Pero ayun nga, nabitbit ako ni Manong Abdul na isa palang tindero. Dinala niya ako sa pwesto niya sa palengke. Kailangan daw niya ng makakatulong doon. Ako naman hindi makatanggi. Nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari. Parang kanina lang ay nakatalungko ako sa isang sulok ng kalsada sa harap ng village. Tapos bigla ay tindero na ako sa tindahan ng mga ulam nung araw na yon. Isang maliit na karinderya po yun sa loob ng palengke. Yung nag-iisang kasama raw kasi ni Manong Abdul doon ay umuwi ng probinsya kaya wala na siyang kasama ngayon at ako nga ang pinulot niya sa kalsada. Matyaga niya akong tinuruan ng mga dapat kong gawin. Kahit palagi niya akong nasisigawan kapag hindi ko nakukuha ang turo niya, ay pasalamat pa rin ako dahil nagkaroon ng solusyon ng problema ko. Meron na akong bahay na mauuwian at higit sa lahat ay hindi na kakalamang sikmura ko. Yun nga lang, masungit talaga at strikto si Manong Abdul. Pinagbandaan din niya ako na sa oras na gumawa ako ng masama sa kanya, gaya ng pagnakawan siya, traidorin siya, ay hindi raw siya magdadalawang isip. Natadta rin ako at gawing sahog sa mga paninda niyang ulam. Sa edad kong 13, syempre natakot ako. Kaya nagpakabait ako sa kanya. Nakilala ko naman si Manong Crispin dahil din kay Manong Abdul. Pinakilala niya sa akin bilang tanging kaibigan niya. Ang nag-iisang tao raw na nakakaunawa sa ugali niya. Bukod sa magkalapit sila ng tindahan sa palengke, ay magkatabi rin pala ang bahay nila. At tama nga si Manong Abdul. Si Manong Crispin lang ang nakakaintindi sa kanya. Tulad na lang nung araw na yon. Habang hinahanda ko yung mga gamit na kailangan kong dalhin sa palengke, ay isang ali ang sumugod sa bahay. Hinahanap si Manong Abdul. Galit na galit siya. Nagsisisigaw. Sinisisi niya si Manong sa pagkamatay ng asawa niya. Ang binibintang pa nga niya na si Manong Abdul ang pumatay. Ang nakakapangilabot doon ay wakwak ang dibdib noong lalaki nang matagpuan sa kakahuyan. Parang sinadya raw. Tigas na tanggi ni Manong Abdul. Kaya raw sila nagkaaway nung namatay ay dahil hindi nagbayad ng utang sa kanya. Pero hindi raw siya mamamatay tao. Pinagtanggol naman siya ng bagong dating na si Manong Crispin. Narinig kasi ang pagtatalo kaya lumapit. Ang sabi, ano raw ba ang akala ng babae kay Manong Abdul? Isang aswang para wakwakin ang dibdib ng asawa niya at tanggalin ang mga laman loob. Natahimik ang ali. Si Manong Crispin mismo ang nagsabi sa kanya na umalis na siya. Dahil sa kakabintang niya ng walang ebidensya, ay baka siya pa ang mapasama at makulong. Galit pa ring tumalikod ang ali. Halata sa ekspresyon ng muka na nagpupuyos pa rin ang kalooban niya. Yung dalawang manong naman ay nagkatinginan na lang at halos sabay na napailing.
Kung si Manong Abdul ay ulam ang tinitinda, si Manong Crispin naman ay mga gulay. Kaya madalas ay bumibili rin sa kanya si Manong Abdul ng panglahok sa paninda niya. Sa tingin ko talaga ay napakaganda ng samahan nila. Kaya pareho ko silang inidolo. Isang beses may bago na namang kaaway si Manong Abdul. Taga roon din sa palengke. Kapwa tindero. Hindi ko alam ang eksaktong pinagbabangayan nila. Basta ang narinig ko lang ay may kinalaman sa resibo. Pero hindi ko alam kung resibo ng ano. Nung unang araw ay nagbangayan lang. Palitan ng maaanghang na salita. Pero may karugtong pa pala ang away nila kinabukasan. Sumugod mismo si Manong Abdul sa pwesto ng kaaway niya. Doon siya nagwala. Pinaghahagis pa niya yung mga paninda nun. Maraming umawat sa kanya. Pero si Manong Crispin lang ang nakaawat sa kanya. Bandang huli, siya ang nadimanda dahil sa ginawa niya. Nagbayad lang siya ng piyansa at danyo sa mga nasira niya. At nakalabas din naman siya agad. Pero yung kaaway niya, makalipas lang ang 2 linggo, ay natagpo ang walang buhay sa labas ng bakuran nila. Si Manong Abdul na naman ang sospek. Sa kawalan lang ng ebidensyang magtuturo sa kanya, kaya hindi nila siya naibalik sa kulungan. Habang kumakain kami, napansin ko na balisa si Manong Abdul, kaya panay ang tingin ko sa kanya. Hindi ko naman matanong kung bakit, dahil sigurado na ako sa sasabihin niya. Huwag akong makialam, kaya hindi na ako nagulat nang sitahin niya ako. At sabi ay ano raw ang tinitingin-tingin ko. Sabi ko wala po, tapos yumuko na ako. Nagulat na lang din ako nang bigla siyang magkwento. Sabi niya habang tumatagal ay lalong lumalala ang sitwasyon niya sa palengke. Parang gusto na lang daw tuloy niya na maghanap ng ibang pwesto na mapagtitindahan. Hindi ako kumibo. Tumango-tango lang ako. Nang tanungin niya ako kung naniniwala raw ba ako sa mga sabi-sabi na siya ang pumapatay sa mga kaaway niya. Agad akong umiling. Sabi ko hindi. Tapos ang kasunod niyang tanong ay kung naniniwala ba ako sa mga aswang. Doon hindi agad ako nakasagot. Naalala ko kasi nung kasama ko ang tiyuhin ko. Naglalakad kami sa Tumana nang makakita kami ng aswang. Nakasalubong namin. Akala namin tao kaya baliwala lang sa amin kung makakasalubong man namin. Lalaki yon na nakasuot ng tulad sa mga magsasaka sa amin. Isang lumang kamisa de chino. Nang makalapit na nga sa amin, ay biglang bumilis ang lakad at anyong aatakihin kami. Mabuti na lang at mabilis ang kamay ng tiyuhin ko. Nahugot agad niya ang itak na nakasuksok sa gilid ng pantalon niya at ginamit na pantaga sa sumalakay na aswang. Natamaan niya kaya takot na umalis yung aswang. Palayo sa amin. Ako naman hindi makagalaw sa sobrang takot at pagkabigla sa mga pangyayari. Natulala talaga ako dahil sa nakita ko yung itsura ng aswang. Mabagsik yung kulubot na muka at nanlilisik ang mga mata. Yung tipong hindi ka talaga iiwan ng buhay. Kaso naunahan siya ng tiyuhin ko. Pumitik-pitik ng daliri si Manong Abdul sa harap ng mukha ko. Kaya nabalik ako sa wisyo. Tinanong niya kung ba't nawala ako sa sarili ko. Nabanggit lang naman niya yung aswang. Sabi ko may naalala kasi ako. Tapos ayun, pinilit niya akong ikwento sa kanya ang naalala ko tungkol sa aswang. Nung marinig niya yon ay alam na niya ang sagot ko sa tanong niya kung naniniwala ba ako sa aswang. Oo, naniniwala ako dahil nakakita na ako ng harapan sa mura kong edad. Lakas loob ko rin namang tinanong sa kanya kung bakit niya naitanong. Ang sagot niya ay ubusin ko na raw ang pagkain ko at matulog ng maaga dahil maaga pa kami bukas. Tumango na lang uli ako pero may kutob ako na may dahilan kung bakit yun naitanong sa akin ni Manong Abdul. Hindi kaya nakakita na rin siya? May kakilala siya o baka naman siya mismo ang aswang? Dahil sa likot ng isip ko, kaya mula ng pag-uusap namin na yon ay naging mapagmatsyag ako kay Manong Abdul. Binabantayan ko na ang mga kilos niya na mag-uugnay sa pagiging aswang.
Kaso wala naman akong makitang palatandaan na aswang siya. Normal lang ang lahat sa kanya. Mula nang kinupkop niya ako hanggang sa mga sandaling yon. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong boses na nagtatalo. Pupungas-pungas akong bumangon para tignan kung sino yon at anong nangyayari. Boses pala nila Manong Abdul at Manong Crispin ang naririnig ko. Noon ko lang sila narinig na nagtatalo. Nasa balkonahe sila. Doon naman ako pumuesto sa bintana. Pero hindi ako dumungaw. Nakasilip lang ako ng konti at binuksan ang tenga ko para pakinggan kung ano man ang pinagtatalunan nila. Ang narinig ko na sinasabi ni Manong Abdul kay Manong Crispin ay hindi na siya makatiis. Tapos nagagalit naman si Manong Crispin at sabi ay ngayon pa raw ba? Kailangan daw nila na magtulungan. Naiinis siya na parang pinanghihinaan ng loob ang matapang na si Manong Abdul. Marami pa akong narinig pero hindi ko na maalala yung buong detalye. Basta lumalabas na may gustong gawin si Manong Abdul pero pinipigilan siya ni Manong Crispin at hindi nga sila magkasundo ng pasya kaya nagtatalo sila. Nahinto lang sila nang mamalayan ako ni Manong Crispin. Ang sabi ay lumabas na raw ako sa pinagtataguan ko. Unti-unti naman akong lumabas. Kinakabahan ako kasi alam kong mapapagalitan na naman ako ni Manong Abdul. Pero tinanong lang niya ako kung anong mga narinig ko sa pinag-uusapan nila. Sabi ko hindi ko maintindihan kasi mahina ang boses nila at kagigising ko lang naman. Yun na lang kunwari ang sinabi ko para hindi ako mapaghinalaan. Tapos noon ay inutusan na akong bumalik sa higaan ko. Nung nakahiga na ako ay hindi ako agad nakabalik sa tulog. Maya-maya ay nakarinig naman ako ng alulungan ng mga aso. Hindi ko maiwasang matakot kaya nagtalukbong ako ng kumot. Hindi ko pa naramdaman na bumalik sa higaan niya si Manong Abdul kaya nagtataka ako. Pero hindi ko naman maalis ang talukbong ko dahil naririnig ko nga ang alulungan ng mga aso. Natatakot ako. Kinikilabutan talaga ako pag nakakarinig ng ganun. Siguro mga 15 minutos lang o 30 ang lumipas. Gising pa rin ako. Naramdaman ko pa yung pagpasok ni Manong Abdul sa loob ng bahay. Parang hinihingal siya. Ayon sa mga yabag niya ay nagpunta siya sa banyo. Mga 2 minuto siguro yon. Tapos nahiga na siya sa higaan niya. Hindi ko alam kung bakit kinukutuban ako ng masama. Bakit parang may kakaiba sa mga nangyayari? Naisip ko tuloy, aswang ba si Manong Abdul? Baka kaya niya tinatanong sa akin kung naniniwala ba ako sa aswang. Dahil aswang nga siya. Pero ilang beses ko namang naobserbahan ang kilos niya. Wala naman nga akong maikonekta na ebidensya ng pagiging aswang sa kanya. Tsaka naisip ko rin kung aswang siya, bakit hindi niya ako kinakain? Kung sa bagay, baka nagpipigil lang siya sa akin dahil ako ang katuwang niya ngayon sa tindahan niya ng ulam. Bigla rin tuloy akong nagkaroon ng pagdududa na baka hinahalo niya sa ulam ang mga kaaway na napapatay niya. Naalala ko kasi nung pinagbantaan niya ako. Sabi niya hindi siya magdadalawang isip na tadtarin ako at isahog sa mga paninda niyang ulam kapag gumawa ako ng masama sa kanya. Siyempre bata pa ako. Kaya ganoon pa ako mag-isip. Sobrang gulo ng utak ko nung gabing yon. Hanggang sa abutan na lang ako ng umaga. Narinig ko na yung pagtilaok ng manok. At noon pa lang ako matutulog. Akala ko ay tinanghali na ako ng gising. Pero mas tanghali pa pala sa akin si Manong Abdul. Tulog na tulog pa siya sa higaan niya. Sinubukan ko siyang gisingin pero sabi niya mauna na ako sa tindahan. Susunod na lang siya. Pagdating ko sa tindahan ay ginawa ko na yung mga dapat kong gawin. Lumapit si Manong Crispin at hinanap si Manong Abdul. Ang sabi ko susunod na. Tinanghali lang ng gising. Napansin ko na mukhang hindi pa rin sila nagkaayos. Nakasimangot kasi si Manong Crispin. Tulad lang ng aura niya kagabi. Ayoko namang mag-usisa. Siyempre bata lang ako nun.
Siguradong hindi rin niya sasabihin sa akin kung ano man yung pinag-aawayan nila. Nung dumating si Manong Abdul sa tindahan ay walang kibo. Sinabi ko sa kanya na hinahanap siya ni Manong Crispin pero hindi siya umimik. Kaya sigurado na ako na hindi pa talaga sila okay. Sumunod na araw ay narinig kong pinag-uusapan ng mga taga-palengke na meron daw inaswang na buntis kagabi. Umatake na naman daw ang tiktik. Hindi ko maiwasang makihalo sa usapan kasi kabaitan ko naman si Ate Mina na siyang bumabangka sa kwentuhan. Sabi ko, totoo ba yun na may tiktik sa lugar namin? Oo raw, kaya wag daw akong gagala-gala sa kalye dahil baka matsyempuhan ako ng aswang. Gusto ko sanang ikwento rin kina Manong Abdul at Manong Crispin ang nasagap ko. Pero pareho silang nakabusangot kaya hindi ko tuloy masabi. Nung gabi ring yun, habang kumakain kami ng hapunan ni Manong Abdul, bigla kaming nakarinig na parang may lumapag sa bubungan. Sabay pa kaming napatingala. Tinanong ko si Manong Abdul kung ano kaya yon. Baka raw pusa lang. Tapos sinabihan niya ako na tapusin na ang pagkain para makapagpahinga na kami pareho. May kumakaluskus pa sa bubong kahit nung naguhugas na ako ng kinainan namin. Kaya panay ang tingala ko. Si Manong Abdul naman ay nakaupo lang sa upuan na sa tingin ko ay mukhang malalim ang iniisip. Nung matapos akong maghugas ng pinggan ay hindi ako nakatiis na hindi lapitan si Manong Abdul para tanungin kung may problema ba. Sabi niya kailangan ko raw mag-ingat palagi. Lagi raw akong maglagay ng supot ng asin sa bulsa ko para kung sakaling may makasalubong akong aswang gaya ng dating nakwento ko sa kanya ay maging handa ako. May panlaban ako. Tinanong ko siya kung tungkol ba yun sa tiktik na pinag-uusapan sa palengke. Tumango lang siya at wala nang ibang sinabi kundi matulog na ako. Habang nakahiga ay iniisip ko pa yung sinasabi niya. Hindi naman kami inaabot ng gabi sa karinderya sa palengke. Ibig bang sabihin ay kahit umaga ay pwedeng mambiktima ang tiktik? Pwede naming makasalubong? Kahit marami akong tanong sa isip ko ay sinunod ko na lang si Manong Abdul. Naglagay ako ng isang supot ng asin sa bulsa ko kinabukasan pagpunta ko sa tindahan. Pagdating ko ron, panibagong kaso na naman ang inaaswang ang pinag-uusapan nila. Natakot tuloy ako. Naging alerto ako sa paligid. Tapos ang dalawang manong ko, hindi pa rin nagkikibuan. Hindi pa rin sila nagkakaayos. Kaya habang nagluluto si Manong ng mga panindang ulam, ay lakas loob ko nang tinanong kung bakit magkagalit yata sila ni Manong Crispin. Tumingin siya sa akin at sabi bata pa raw ako. Kahit sabihin niya, baka hindi ko rin maintindihan. Basta sundin ko na lang daw ang mga sinasabi niya at gawin ko kung ano ang mga dapat kong gawin sa tindahan. Pagkaluto naman ng mga ulam ay naging abala na ako sa pagbebenta, katulong si Manong Abdul. Ako rin ang naguhugas ng mga plato sa karinderya. Masyadong maraming kumakain sa amin kasi nga nasa palengke ang pwesto. Matao kaya tambak lagi ang hinuhugasan ko. Biglang naglaro sa isip ko, paano kaya kung totoong aswang si Manong Abdul at meron siyang sikretong sangkap na laman loob ng mga tao? Na-imagine ko yon habang pinapanood ko sa pagsubo ng pagkain nila ang mga kumakain sa amin. Parang gusto kong masok Kinalabit naman ako ni Manong Abdul. Huwag ko raw panuorin ang mga kumakain dahil baka mailang o mainis at isipin pa na ginugutom niya ako. Pinapasok niya ako sa loob para asikasuhin yung mga hugasin. Bago ako pumasok, nasulyapan ko pa si Manong Crispin na nakatingin sa amin. Para bang sinusubaybayan niya ang bawat kilos namin o ni Manong Abdul. Yung tingin niya para talagang may kahulugan. Kinukutuban tuloy ako ng masama na para bang may mangyayaring hindi maganda sa mga susunod na araw. Alam ko na mabait naman si Manong Crispin, kaya nilapitan ko siya at nagkunwari ako na bibili ng gulay. Sabi ko gusto kong mag-ulam ng pritong okra.
Tulad ng inaasahan ko, hindi niya ako pinagbayad. Binigay niya sa akin yon ng libre. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon. Tinanong ko kung bakit hindi sila nagpapansinan ni Manong Abdul. Sabi niya may hindi lang sila pagkakaunawaan. Pero magkakaayos din sila. Sabay himas niya sa buhok ko at tapik sa balikat. Nung araw na yon ay inabot kami ni Manong Abdul ng gabi sa palengke. May nasira kasing bahagi ng tindahan niya, kaya ginawa niya muna katulong ako. Isa yon sa mga tinuro niya sa akin, ang pagkukumpuni ng mga sirang gamit o parte ng tindahan na pangalawang tahanan namin. Mga bandang 8:00 na kami natapos. Nung pauwi na kami, ay nagulat ako kasi natanaw ko si Manong Crispin na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa puno. Napatingin ako kay Manong Abdul. Tinitignan ko yung reaksyon niya. Parang hindi naman siya nagulat, pero nakatingin din siya kay Manong Crispin. Kinabahan ako. Mukha kasing magkakatotoo ang masama kong kutob. Baka inaabangan talaga ni Manong Crispin si Manong Abdul. Tapos magtatalo uli sila at baka magkasakitan pa. Hindi lang ng salita, kundi pisikal. Mukha kasing malalim ang hindi nila pagkakaunawaan. Nung medyo malapit na kami, ay bumagal ang lakad ni Manong Abdul. Bumagal din ang lakad ko. Siyempre sinasabayan ko siya. Nakatingin lang siya kay Manong Crispin. Ganoon din si Manong Crispin sa kanya. Hindi pala basta tingin, kundi titig. Masamang titig sa palagay ko. Para mabasag ang tensyon na namumuo at ang kaba ko na rin, ay binati ko si Manong Crispin na parang hindi ko nakikita yung tahimik na alitan nila. Sabi ko, "Oy Manong Crispin, ano pong ginagawa mo dyan?" Nakangiti ako nun. Hindi siya sumagot. Mahinang sinabi sa akin ni Manong Abdul na mauna na akong umuwi. Napakamot ako ng ulo. Sabi ko, "Bakit po?" Inabot niya sa akin ang bitbit niyang gamit at sabi ay iuwi ko na lahat yun. Susunod na lang daw siya. Nag-aalangan akong sundin ang utos niya kasi nga kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Siyempre ayokong may mangyaring masama sa kanya dahil siya yung kumukupkop sa akin. Nahalata siguro niya yung pag-aalinlangan ko na sumunod sa utos niya, kaya sinigawan na niya ako. Pinilit niya ako na umalis na. Ako naman natakot sa sigaw niya, kaya nagmamadali akong naglakad palayo. Nung medyo nakalayo na ako, ay bumagal ang lakad ko. Hindi ko talaga maatim na umuwi at maghintay na lang sa bahay ng posibleng kahinatnan ng mangyayari. Huminto ako sa paglalakad at pumihit pabalik. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ako nagpakita sa kanila. Umiba ako ng daan. Laking kalye ako, kaya alam ko ang pasikot-sikot na mga pwede kong daanan na hindi nila ako mamamalayan. Nung makabalik na ako kung saan sila nandoon, ay naupo ako ng paluhod sa likod ng malagong halaman, malapit sa malaking drum ng basurahan. Walang poste ng ilaw sa lugar na yon, kaya medyo madilim. Tanging liwanag lang na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw. Pero maliwanag na maliwanag naman yung buwan nung gabing yon, kaya kitang-kita ko rin sila. Hinanda ko na yung tenga ko. Dinig ko kasi na nag-uusap pa rin sila. Sabi ni Manong Crispin, tumupad siya sa naging kasunduan nila. Bakit ngayon ay nagbago raw ang isip ni Manong Abdul? Sagot naman ni Manong Abdul, kinakain na siya ng konsensya niya. Hindi na raw siya nakakatulog ng maayos. Halos gabi-gabi na siyang binabangungot dahil sa mga nangyayari. Oo, mainitin ang ulo niya. Walang ya sa paningin ng iba, pero may konsensya raw siya. At yun ang kalaban niya sa mga ginagawa nila. Nagugulat ako sa mga naririnig ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan kasi hindi pa nila binabanggit kung ano ba yung napagkasunduan nila na hindi nagpapatahimik kay Manong Abdul. Sabi pa ni Manong Crispin, huling pagkakataon na raw ang ibibigay niya. Kailangan daw magdesisyon ni Manong Abdul sa gabing yun kung magiging magkaibigan pa rin sila o magkaaway na.
Napalunok ako. Talagang malalim ang problema nila kung ganun. Para maitaya ang pagkakaibigan nila. Hindi agad sumagot si Manong Abdul. Nagpalipas muna siya ng ilang sandali. Parang nag-iisip din habang si Manong Crispin ay nakatitig lang sa kanya. Naghihintay ng isasagot niya. Ako rin ay naghihintay ng isasagot ni Manong Abdul. Kaya sobra talaga akong kabado. Alam kong nakasalalay doon ang mangyayari sa gabing yon na pwedeng mabuti at pwede ring masama kung hindi sila magkakaayos. Kaya halos hindi ako humihinga hanggat hindi pa nagsasalita si Manong Abdul. Nang magsalita na uli sa wakas si Manong Abdul, ay hindi naman maliwanag ang naging sagot niya. Sabi niya hindi niya makakayanang baliwalain ang pagkakaibigan nila. Kaya pinagpapasa Diyos na lang daw niya ang lahat. Pero dagdag pa niya, pinuputol na niya ang kasunduan nila. Kaya kung ano man ang gagawin pa ni Manong Crispin, ay labas na raw siya ron. Ayaw na niya sa ganoong sistema. Patalikod na siya nang pigilan siya ni Manong Crispin. Ang sabi para na rin daw niyang tinalikuran ang pagkakaibigan nila kung hahayaan na lang siya nito. Kaya mas mabuti pang doon pa lang ay tapusin na nila ang lahat. Nabigla ako sa sunod na ginawa ni Manong Crispin. Sinunggaban niya si Manong Abdul. Kaya natumba sila at nagsimulang magpambuno. Nakatalikod sila sa akin pero tingin ko sinasakal niya. Hindi ko kayang manood lang kaya kahit bata lang ako sa paningin nila ay lumabas ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa kanila. Inawat ko si Manong Crispin. Nabigla talaga ako at nanginig ang buong katawan ko sa takot. Nang pagharap niya sa akin ay iba na ang mukha niya. Naging baku-bako at matalim ang mga mata niya. Sa takot ko ay natumba rin ako at napaatras. Ako ang binalingan ni Manong Crispin. Nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong sasaktan. Pero bago pa naman siya makalapit sa akin ng tuluyan, ay nakatayo na si Manong Abdul at hinampas niya ng buntot pagi ang kaibigan niya na isa palang aswang. Nasaktan si Manong Crispin. Hinarap uli niya si Manong Abdul na ang sabi sa kanya ay huwag akong idamay. Tapos naglaban uli sila. Naalala ko yung asin na laging pinapadala sa akin ni Manong Abdul. Nasa bulsa ko pa yun. Dinukot ko at sinaboy kay Manong Crispin. Naapektuhan naman siya kaya nilahat ko na ang asin sa supot na hawak ko. Doon ko napatunayan na totoo nga. Takot nga ang mga aswang sa asin. Narinig namin na may paparating na mga tao. Matatalo na sana namin si Manong Crispin pero tumigil si Manong Abdul at sinabihan siya na umalis na. Pinatakas niya ang kaibigan niya. Ang mga nagroronda pala ang nagdatingan. Binuo nila ang grupo dahil nga sa kumakalat na balita tungkol sa aswang na tiktik. Ang sabi ni Manong Abdul sa kanila, inatake nga kami pero nakatakas daw. At isa pang babaeng aswang ang umatake sa amin. Napatingin na lang ako kay Manong Abdul. Alam kong nagsisinungaling siya para pagtakpan ng kaibigan niya. Tinanong din ako ng mga nagroronda tungkol sa aswang na umatake sa amin. Nanginginig pa rin ako sa takot kaya hindi pa ako makapagsalita ng maayos. Ako naman ang tinignan ni Manong Abdul. Yung mga mata niya parang sinasabi na gayahin ko lang ang sinabi niya. Kaya ayun lang din ang sinabi ko. Tapos noon ay nagpatuloy na sa paghahanap sa aswang ang mga nagroronda. Sa ibang direksyon sila nagpunta. Hindi sa tinakbuhan ni Manong Crispin. Pero hindi na ako umimik. Nung makauwi na kami ng bahay, ay wala pa rin akong kakibo-kibo. Narinig ko na lang na tinatanong ako ni Manong Abdul kung bakit pa ako bumalik doon sa lugar kahit na pinauwi na niya ako. Muntik pa raw akong mapahamak. Sinabi ko naman ng totoo na hindi ko siya matitiis kasi nga kinutuban ako ng masama. Pero sabi niya handa naman daw siyang mamatay. Tapos kinuwento na niya sa akin ang totoo. Ang tungkol sa kasunduan na naging tulay sa pagkakaibigan nila ni Manong Crispin. Nagkakilala pala sila sa ilog. Natagpuan daw niyang sugatan si Manong Crispin. Tinulungan niya at ginamot.
Nang magamot niya, nalaman niya na maraming pera. Kaya kinumbinsi niya na umupa rin ng tindahan sa palengke at doon na nga sila naging magkaibigan. Nang magkaroon sila ng kaaway, sinabi ni Manong Crispin na siya na ang bahala sa mga magiging kaaway ni Manong Abdul. At ganoon na nga ang nangyari. Si Manong Abdul ang nagbibigay ng mga biktima sa kaibigan niya. Hinahamon niya at si Manong Crispin ang pinapasipot niya habang siya ay nagyoyosi lang sa isang tabiron. Nagpasalamat din sa akin si Manong Abdul na maaasahan din daw pala niya ako dahil hindi ko siya iniwan sa panganib. Ilang araw ding sarado ang tindahan ni Manong Crispin bago siya uli nagpakita kay Manong Abdul. Nag-usap uli sila. Hapon nun, hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na makikita ko si Manong Crispin. Sabi ni Manong Abdul, bumalik daw sa probinsyang pinagbulan niya. Tapos yung tindahan ay iba na ang umuupa. Kita ko yung lungkot ni Manong Abdul nung mga panahon na wala na si Manong Crispin. Pero nakayanan naman niya. Kaso makalipas ang 4 na taon ay nagkasakit siya at kalaunan ay tuluyang ginupo ng karamdaman. Ako naman ang nalungkot nun, pero nakaya ko naman na magpatuloy sa buhay. Hello po mga kapasta. Josie nga pala. Wala pa akong asawa pero may anak na. Single mom po ako. Yung ama ng anak ko iniwan kami after niya akong mabuntis. Ang sabi magtatrabaho lang daw kaso hindi na nagparamdam. Okay lang naman yun. Kaya ko namang buhayin yung anak ko sa tulong na rin ng mga magulang ko. Maayos naman kami. Isa sa mga paborito naming gawin ng anak kong 8 years old ay yung makinig sa mga horror stories nyo. Mahilig din siya sa horror pero binabantayan ko pa rin. May ibabahagi rin akong kwento na nangyari sa akin noong high school ako. Ito yung panahon kung kailan ko na-discover na may kakayahan akong hindi normal sa mga tao. Noong high school nga ako, madalas kaming tumambay sa labas kapag recess o kaya lunch break. Meron kasing mini park sa tapat ng school at doon nakapwesto lahat ng pwedeng pagbilhan ng kakainin. Ikaw na mismo yung magsasawa sa pagpipilian. Second year kami nun, nang may isang lalaki na pumwesto malapit doon sa may bench. Ariel ang pakilala niya sa amin. Sa unang tingin, akalain mong masamang tao si Manong Ariel. Takot nga kami noong una na lumapit sa kanya kasi nakakatakot talaga yung itsura niya. Kalbo siya, tapos ang laki ng katawan. Parang bodybuilder. Ang dami niya ring tattoo. Tingin ko kahit yung mga gwardya sa school namin walang palag kay Manong Ariel sa suntukan. Ang sarap nung tinda niyang pandesal na may cheese. Mura lang siya. Afford naming magkakaklase. At saka nalaman namin na mabait naman pala itong si Manong Ariel. Naalala ko nga, nilibre niya ako isang beses kasi naiwan ko yung baon ko. Medyo naging close din kami ni Manong. Nakakatawa siya mag-joke at saka malinis ang tinitinda niyang tinapay. Hindi tulad nung nasa bungad ng park na halos tumulo na yung pawis sa loob ng tinitinda niyang palamig. May isang beses na lagi kong napapanaginipan si Manong Ariel. Kapag nagigising ako, hindi ko matandaan kung ano yung laman ng panaginip ko. Lagi kong nakakalimutan. Hindi ko nga alam ang dahilan kung bakit ko siya napapanaginipan. Tapos eto na. Isang araw nagising ako. Pawis na pawis. Nung alalahanin ko, himalang hindi ko nakalimutan yung panaginip. Bale nakita ko na kumakain daw kami sa tapat ng pwesto ni Manong Ariel nang bigla akong may marinig na malakas na kalabog. Tapos si Manong natumba sa damuhan. Masamang panaginip. After noon pumasok na ako sa school. Mga recess, nandoon uli kami sa park. Nakabili na kami ng tinapay kay Manong Ariel. Nakaupo na siya nun tapos nagsiselfone. Sa labas ng park, may tumigil na 2 lalaking nakasakay sa motor. Tinawag nila si Manong Ariel. Nag-usap sila sa pagitan ng mababang bakod ng park. Kitang-kita ko yung nangyari kasi sa puntong yun,
Para bang alam ko na may masamang magaganap. Tumakbo bigla pabalik sa pwesto niya si Manong Ariel. Bumaba naman sa motor niya yung lalaki at saka 3 beses na nagpaputok. 2 sa putok na yon ang tumama kay Manong Ariel. Isa sa ulo, isa sa dibdib. Nabalita yon sa buong bayan namin. Ang sabi ng mga pulis, binalikan daw pala ng mga dati niyang kalaban si Manong Ariel. Nakakaawa nga raw kasi nagbabagong buhay na sana ito pagkatapos niyang makalaya galing sa pagkakakulong, tapos namatay lang ng ganun. Simula noon kapag merong mamamatay sa aksidente o trahedya, para bang nahuhulaan ko ito at pumapasok sa panaginip ko. Hindi ko kayang hulaan ang mamamatay sa malubhang sakit, pero kung sakaling disgrasya sa sasakyan tulad ng nangyari sa tito ko o kaya krimen tulad ng pagkamatay ni Manong Ariel, para bang siguradong mapapanaginipan ko ito bago mangyari. Magandang araw sa lahat ng listeners natin dyan. Fred ang pangalan ko. 27 na po ako. Nagtatrabaho bilang isang branch assistant sa isang kainan dito sa amin. Matagal ko nang gustong magpasa dito, kaso busy sa maraming bagay. Ngayon lang uli nagka-oras kasi na-approve yung leave ko na halos 2 months ko ring hinihintay. Before pandemic pa ito nangyari. Pakiramdam ko parang kahapon lang, kahit na 8 taon na rin ito nangyari. Noon kasi nagko-commute lang ako kapag papasok sa school. Hindi pa ako marunong magmotor. At saka kahit marunong na ako, hindi ko pa naman afford na bumili ng sarili kong motor. Ang hirap ng buhay ko nun. Bihira lang akong bigyan ng pera nila mama at papa kasi may iba pa akong kapatid na pinag-aaral. Gusto nga nila tumigil daw muna ako, kaso ayoko. Pinilit ko talaga na makapag-aral. Nag-apply ako ng trabaho sa iba-ibang kumpanya. Naging waiter ako, bagger, janitor. May mga araw na 2 oras lang minsan ang tulog ko. Tapos hindi pa sa bahay. Sa school pa kasi wala nang time para umuwi. Noong naging janitor ako ng halos 4 months, yun ang pinakamasaklap na schedule ko. Kasi night shift. Madalas madaling araw na ako nakakauwi. Hindi pwedeng matulog sa jeep kasi makakalampas ka sa bababaan mo kung sakali. Mga November na siguro ito. Katatapos lang ng Halloween. Out na ako sa trabaho. Mga 12:00 ng gabi. Maaga kaming natapos kasi may event doon sa pinagtatrabahuhan ko. Dumiretso ako sa terminal. Gusto ko nang matulog sa bahay nun. May lumapit sa akin na matanda. May hawak siyang box. Binuksan niya ito. Kuminang yung mga alahas doon sa loob ng box. Tapos sabi niya sa akin, bumili raw ako kasi nakikita niya sa aura ko na may masamang mangyayari. Nainis ako. Pagod na ako that time. Tapos kung ano-ano pang kabalastugan ang sasabihin ng tindero na yon para makabenta lang. Sabi ko hindi ako interesado at lumipat na ako ng upuan. Mga 2 minuto lang, sumunod sa akin yung tindero. Sige na raw, magsisisi ako kapag hindi ako bumili. Tinignan ko siya ng masama. Sa isip-isip ko, kung hindi lang siya matanda baka nasigawan ko na siya. Kaso respeto na lang din. Sabi ko wala akong pera. Tapos lumipat uli ako. Kinuha ko na yung cellphone at headset ko. Tapos nakinig na lang ng mga kanta. Bigla ba namang hinila ng matanda yung headset ko? At saka nagsabing 150 pesos lang naman daw. Para na rin sa kaligtasan ko. Ayoko namang gumawa ng eksena doon. Kahit hating gabi na ay marami pa rin ang tao doon sa terminal. Ang ginawa ko para matapos na at para lubayan na niya ako, binili ko na lang yung kwintas na sinasabi niya. Meron naman akong ekstrang pera nung time na yon. Pagsakay ko ng jeep, naramdaman ko na yung binili kong kwintas ang init sa bulsa ko. Para siyang uling na may baga. Sobrang bilis ng paandar ng driver ng jeep. Kita ko yung pag-aalala ng ibang mga pasahero. Paggarahe na rin pala kasi ito. Nung sinubukan niyang umovertake sa isang tricycle sa harap namin, hindi niya nakita yung kasalubong naming jeep din. Basta natatandaan ko na sumalpok kami dun.
matapos tumagilid yung jeep. Ang daming nasugatan sa mga pasahero. Meron pang ang nabalian ng binti. Akala ko matindi rin yung tama ko. Pero nang tumayo ako, himalang wala man lang akong nakuhang galos o pasa. Pakiramdam ko may pumrotekta sa akin laban doon sa impact. Nung kunin ko yung kwintas sa bulsa ko, durog na ito. Doon ko na-realize, mukhang totoo nga yung sinabi ng matanda. At saka hindi lang simpleng kwintas yung binenta niya sa akin. Malamang ay isa itong anting-anting. Kinabukasan bumalik ako sa terminal. Hinahanap ko yung matandang tindero. Pero hindi ko na siya uli nakita.